Sa ginanap na media forum kahapon kung saan pinangunahan ng mga dayuhan ang naturang interview, tila na hot seat si Pangulong Marcos Jr. Medyo maselan ang interview na ito dahil mga dayuhan ang magtatanong. Isang sablay lang sa sagot mo ay malalaman na ng buong mundo at maaring mapahiya ang Pilipinas. Sa nasabing interview, natanong ng media ang tungkol sa relasyon ng Pangulo sa mga Duterte. Komplikado at hirap ang sagot ng Pangulo, lalo na't gabinete niya si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary at running mate pa niya noong nakaraang eleksyon. Komplikado daw dahil tuloy pa rin ang birada ng mag-aamang Duterte sa administrasyon. Ayaw naman sagutin ng Pangulo ang tungkol sa ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Tumanggi rin ito sa topic tungkol sa martial law na pinangunahan ng kanyang ama noon. But sinabi ng Pangulo na as far as relationship niya with VP Sara, nothing has changed. Really? Nothing has changed? Okay lang daw kung ano yung samahan nila nung kampanya, parehas pa rin ngayon. Nothing has changed. Maniwala ba kayo mga kaibigan na nothing has changed? To me, something has changed. Iba na. Ilang beses na dinedma ng Pangulo si VP Sara, yung mga send-up ceremony. Napanood niyo ba yun? Yung pagdededma. Si Atty. Roque, palagi niyang sinasabi niya na mga ilang beses na dinedma ng Pangulo si VP Sara. Dinededma na nila eh. Nothing has changed. To me, parang hindi na yung totoo. Pagka-ipokrito na yun, yung sabing nothing has changed. Ang maganda lang kay VP Sara dahil very professional siya. I-deadman niyo siya, okay lang. Baliwala sa kanya. Trabaho lang. Kaya no wonder, sa lahat ng mga surveys, ang pinaka most trusted na government official, si VP Sara. Pinaka-highest satisfaction and approval rating, si VP Sara. Ang pinakamataas na rating as far as government agencies is concerned, DepEd. Kasi ang secretary, ang ating VP, trabaho lang. Dapat ganun sana ang ating mga public officials na trabaho lang. Kalimutan mo na yung politiko. So, I'm sorry, I do not believe na nothing has changed sa relationship. Meron ng lamat. May crack na sa relationship. Okay? So, dito naman tayo sa mga Dutertes. Bakit palagi ang atake ng tatlong lalaking Duterte? Diba? Katatapos lang yung maisog rally. Anong sabi ng dating Pangulo? Makontento ka sa 6-year term. Maswerte ka na at napagbigyan ka. Huwag nyo nang palawagin ang iyong termino. Yun ang panawagan. So, bakit ba, review natin, bakit ba nagsimula na mag-break yung unity? Kasi sayang eh. Ang laking political capital ng isang administrasyon, yung 31 million votes. Napakalaki yun. Halos 70% ng Filipinos bumoto sa kanya. So, laking suporta nun. Kaya lang, magto 2 years na, wala na, mababa na. Ano yung survey ng Pulse Asia ba yun? O Okta? Tinanong, sino ang sinusuportahan? BBM, Duterte, oposisyon. Nako, 31% lang ang nagsabi sa mga respondents na pro-BBM sila. So yung dati 70%,
after election, 31% na lang ang sumusuporta sa BBM administration. 31, napakababa na. Yung 29%, wala, uncommitted. Hindi sinabing pro Duterte, hindi sinabing pro BBM, hindi rin oposisyon. 29%. Confused yung 29% na yun. Ano pa? 5% nagsabi opposition. So, ang opposition, meaning yung dilawan, kakamping. 5%. So, maliit ng opposition. Ano pa? 15% nagsabi na no comment. Hindi sumagot. 20% pro Duterte. So, ibig sabihin, dumadami ang itong 20% na pro Duterte, dati Maka Marcos yan eh. Ito na yung nabudol. Itong 20% na pro Duterte. Nadismaya sa performance ng PBBM admin. So, bakit nagkaganito? Bakit bongkag lapinig kung sa Bisaya? Bakit na break? Dahil nagsimula ito kay Speaker Martin Romualdez nung dinimot niya as Deputy House Speaker, Senior Deputy House Speaker, si PGMA. Kaya nagalit si BP Sara, kaya nagsimula yung tawag niya na don't be tambalos-los. So mula noon, nag-pile up na ng mga paninira kay BP Sara, impeachment, ano pa yan, confidential funds, ICC issue, tapos ang pinaka-worst na nag-break na sa relationship yung People's Initiative. Yung plano na palawigin ang kanilang termino kasi nakikita nila ang isang manok nila sa 2028 ay hindi mananalong presidente kahit anong gagawin. Sa mga surveys, halos hindi pa siya makakuha ng 1%. Kaya para maiupo nila yung kanilang manok, People's Initiative, from presidential to parliamentary, wala na. Magiging prime minister na yung isa. After that, 2034, yung anak naman. Ganon ang nakikitang plano. Kaya galit ang mga Duterte, meaning yung ama at dalawang anak. Kaya nagkakaroon ng mga maisog rally. Huwag niyong lapastangan ang konstitusyon. Kaya lumalabas sa survey ng Pulse Asia, 88% ng mga Pilipino ayaw ng charter change. So, yun po ang pangyayari sa ating bansa na sana tigilan na nila kasi sabi ni PRRD, itigil nyo lang yung paglapastangan nyo sa konstitusyon o yung People's Initiative o charter change. Happy days will be back again. Babalik na yung dati once na huwag nilang ituloy yung charter change. So, may pag-asa pa bang magkabalikan ang relasyon ng Duterte at Marcos? Sana.